Ang pinakadakilang layunin ng pagtatapat. Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 26. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Naglalarawan ang banal na kasulatan sa araw na ito ng pinakadakilang interes ng Diyos. Nais niyang bumalik ang ating pusong tumalikod sa Kanya dahil sa kasalanan. Maaari nating tawagin itong pagbabago ng karakter o katauhan. Basahin ng maingat ang mga sumusunod na sipi buhat kay Ellen G. White. Ang sistema ng pag-iikapo, nakita kong makapagpapaunlad ng karakter at magpapamalas ng tunay na kalagayan ng puso. Testimonies for the Church, Volume 1, page 237. Ito ang tunay na layunin ng pagtatapat, upang mapaunlad ang karakter at maipamalas kung ano ang tunay na namamahala sa ating mga puso. Kailangan nating maunawaang ang paggamit ng mga ikapo at mga handog ay isang bagay at ang layunin ng mga ikapo at mga handog ay isang bagay na ganap na kakaiba. Ginagamit ang ikapo at handog upang isulong ang gawain ng Diyos. Subalit, ang layunin ng pagbabalik ng ikapo at handog ay ang pagpapaunlad ng ating mga karakter. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa katapatan sa iglesia o sa ating mga anak, huwag lang nating ikatwirang nangangailangan ng pinagkukunang panustos ang gawain ng Diyos at kailangang isulong ng mga misyon ang gawain, kaya kailangan nating maging matapat. Ang talagang dapat nating bigyang diin kung paanong ang kasakiman o pagkamakasarili ang siyang nangingibabaw sa ating mga puso kapag hindi tayo naging tapat sa Diyos. Ipagpalagay, gaya halimbawa, isang batang tumatanggap ng panggastos na 10 piso mula sa kanyang mga magulang at nagsasaoli ng 1 pisong ikapo at 1 pisong handog. Sa paglipas ng 6 na taon, siya ay nakapagbalik ng 60 piso na ikapo at 60 pisong handog. Tiyak hindi magdudulot ng malaking epekto ang perang ito sa pangangaral ng ebanghelyo sa buong mundo. Gayunpaman, may kakayahan itong gumawa ng malaking epekto sa karakter ng batang ito ng higit sa 5 taon. Hindi ang kakaibang magagawa ng pananalaping handog natin ang pinakamahalaga sa Diyos, kundi ang pagkakaibang magagawa nito sa paglalantad kung nasaan ang tunay na kayamanan. Kaya, ako'y tapat, hindi dahil makatatanggap ako ng kapalit, hindi dahil umaasa ang Diyos sa akin, kundi bagkus nauunawaan ko ang papel ng katapatan sa pagbabago ng aking karakter. Panawagan, hilingin sa Diyos na tulungan kayong maunawaan ang kahalagahan ng katapatan sa pagbuo ng karakter at transformasyon. Hilingin sa Kanyang tulungan kayong maging tapat sa lahat ng aspeto ng buhay, kasama ang inyong pag-iikapo at paghahandog at pagtulong sa mga nangangailangan. Unahin po natin palagi ang Diyos.